Ang madilim na mukha ng kapangyarihan, kapag ang batas ay laro ng mga elitista ng Maynila, gaano nga ba kahirap at kapuno ng patibong ang buhay ng mga nangungunang abogado sa Maynila, na siyang namamahala sa mga iskandalo ng mga elitista. Nang masangkot ang isang dambuhalang korporasyon sa isang malaking iskandalo, na kumaladkad sa pangalan ng mga makapangyarihang politiko, tila napigil ang hininga ng buong lungsod. Si Miguel Reyes, ang sumisikat na bituin ng kilalang law firm na Castillo at Partners, ang humawak sa kasong tila imposibleng ipanalo. Sa courtroom ng Quezon City Hall of Justice, mainit na nagharap si Miguel at ang tagayusig. Gamit ang matatalas na argumento at kahusayan sa pagbaligtad ng sitwasyon, sunod-sunod niyang pinabulaanan ang bawat ebidensyang inilatag ng kabilang panig, na nagpatulala at nagpatahimik sa tagayusig. Sa huli, napawalang sala ang mayamang si Don Rafael Vargas. Sumiklab ang galit ng publikong Pilipino. Dumagsa sa social media ang hashtag #JusticeForSale, nabibiling hustisya. Mapait na natanto ng mga tao, sa bansang ito, tila nabibili ng pera maging ang kawalang sala. Natapos ang paglilitis, kinamayan ni Miguel si Don Vargas, hindi nakalimutang mag-iwan ng makahulugang paalala. Tandaan ninyong magpakita ng pagsisisi sa publiko araw-araw, Ginoo. Habang nakaupo sa kanyang mamahaling sedan sa gitna ng masikip na trapiko ng Maynila, tiningnan ni Miguel ang kanyang telepono, binabasa ang mga komento na bumabatikos sa bulok na sistema ng hustisya, na tila para lamang sa mahihirap. Salungat sa galit ng karamihan, isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang masasakit na salitang ito ang pinakamalinaw na patunay ng kanyang matagumpay na panalo. Pinatugtog niya ang kanyang paboritong musika, sumasabay sa ritmo bilang pagdiriwang sa bagong tagumpay. Hindi nagtagal, tumanggap muli si Miguel ng isang malaking kaso ng hiwalayan ni Ricky Sandoval, isang mayamang negosyante. Ang kasong ito ay dating hawak ni Tony Morales, isang veteranong abogado sa kaparehong law firm. Ngunit dahil sa reputasyon at talas ng isip ni Miguel, nagpasya si Ricky na palitan ang kanyang abogado. Pagkatapos ng nakakapagod na araw sa opisina sa Makati, umuwi si Miguel sa kanyang penthouse apartment, nagpalit mula sa mamahaling kasuotang pang-opisina, at nagmaneho papunta sa pamilyar na self-service laundry shop, ang Labada Hub. Inilagay niya ang kanyang polo shirt sa washing machine, saka umupo, sinusulyapan at sinusuri ang isang magandang babae na seryosong nagbabasa ng libro sa isang sulok. Pagkatapos ng isang sulyap, ibinaling niya ang atensyon sa kanyang trabaho sa tablet. Kinabukasan, si Miguel na nagmula sa isang pamilya ng mga abogado at hukom ay nakipagkita kay Ricky Sandoval. Buong kumpiyansa niyang sinabi na matutulungan niya si Ricky na makuha ang kustodiya ng anak nang hindi na kailangang magbigay ng malaking bahagi ng ari-arian, kahit na mahigit 2.5 taon nang tumatakbo ang kaso. Labis na natuwa si Ricky, umaasa sa isang mabilis na solusyon. Isang gabing malakas ang ulan sa Maynila, muling nagpunta si Miguel sa Labada Hub. Nandoon pa rin ang babaeng nagbabasa. Sa pagkakataong ito, nagkunwari si Miguel na tutok sa sariling libro, ngunit sa katotohanan, patuloy ang kanyang pasulyap-sulyap sa babae. Biglang namatay ang ilaw. Ang babae, si Isabela Garcia, ay binuksan ang flashlight ng kanyang telepono, bahagyang itinaas ang ulo habang pinagmamasdan ang paghampas ng ulan sa salamin ng bintana. Pagkatapos ay bigla siyang lumingon at kinausap si Miguel. Sa wakas, nabasag ang katahimikan sa pagitan nila. Bumalik ang ilaw, nagmamadaling umalis si Isa, ngunit tila naiwan ang kanyang libro. Pinulot ito ni Miguel, binuklat ang ilang pahina. Sakto namang bumalik si Isa, basang-basa ng ulan. Magalang niyang tinanggihan ang payong na inaalok ni Miguel. Pagkatapos ng gabing iyon, madalas nang bumisita si Miguel sa Labada Hub sa parehong oras, umaasang makita ang pamilyar na figura. Ngunit nabigo siya. Isang beses, natuwa siya nang makita si Isa na palabas mula sa laundry shop, ngunit pagtakbo niya palapit, nakasakay na ito sa kotse at mabilis na umalis.
Ikinukwento ni Miguel ang makahulugang pagkikitang ito sa isang kasamahan nang dumating si Bianca Imperial, isang dating katrabaho na ngayon ay sikat na fashion designer. Nais ni Bianca na si Miguel ang humawak sa kanyang kaso ng hiwalayan. Malamig na tumanggi si Miguel, diretsahang sinabi na napakataas ng kanyang singil. Hindi nasiraan ng loob si Bianca, inabutan siya ng imbitasyon sa kanyang pinakabagong fashion show, patunay ng kanyang kakayahang pinansyal. Sa marangyang palabas na iyon, sa gitna ng mga eleganteng bisita, natigilan si Miguel nang makita si Isa. Nang magtanong, nalaman niyang si Isa ay senior pala ni Bianca sa law school. Matapos maingat na paalisin si Bianca, agad na naghanap si Miguel ng impormasyon tungkol kay Isa online. Nagkataong nakita niya ang anunsyo tungkol sa paparating na law school reunion. Sa gabi ng reunion, maagang dumating si Miguel, inilibot ang tingin ngunit hindi makita si Isa. Akmang aalis na sana siya dala ng pagkadismaya nang pumasok ang grupo ni Bianca at Isa. Sinadya ni Miguel na lumipat ng upuan, sa tapat ni Isa. Walang paligoy-ligoy, direkta niya itong inanyayahang lumabas para mag-usap ng pribado. Tila nagkaintindihan, binaliwala nila ang maingay na mga kaklase sa likuran at magkasamang nagpunta sa isang mas tahimik na restoran. Mabilis nilang natuklasan na marami silang pagkakapareho ng interes at naging masaya ang kanilang pag-uusap. Mabilis na umusad ang kanilang relasyon, magkasamang nanood ng art exhibit sa Ayala Museum, magkasamang nagluto sa apartment ni Miguel. Niregaluhan niya si Isa ng isang branded na limited edition na relo. Bilang tugon, kusa siyang hinalikan nito ng mapusok. Dumating na ang araw ng pagdinig para sa kaso ng hiwalayan ni Ricky Sandoval. Ibinalita ng kasamahan ni Miguel na ang asawa ni Ricky ay kumuha ng isang halos hindi kilalang abogado bilang kinatawan. Pumasok si Miguel sa korte ng buong kumpiyansa. Ngunit nang tumayo ang lahat para batiin ang hukom at muling umupo, natulala si Miguel. Ang abogadong tagapagtanggol ng kabilang panig ay walang iba kundi si Isabela Garcia ang kanyang kasintahan. Nag-ulo ang isip niya. Tumingin si Isa sa direksyon niya, suot sa palso ang relong bigay niya, na tila isang tahimik na hamon. Nagsimula ang paglilitis. Naunang nagsalita si Isa. Inamin niya na ang kanyang kliyente, ang asawa ni Ricky, ay maraming beses na nangaliwa. Ngunit, matalino niyang iginiit, na ang mga ebidensyang ibinigay ng panig ni Miguel ay masyadong kumpleto, masyadong detalyado, na parang planado na, naghihintay lang ng tamang tiyempo para makuhanan ng ebidensya ng pangangalo niya. Idiniin ni Isa ang puntong ito, sinasabing ang buhay ng kanyang kliyente ay parang binabantayan 24/7. Kaya naman, ang dahilan ng paghihiwalay ay hindi lamang nagmula sa asawang babae. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa courtroom, iniisip na sadyang nanggugulo si Isa. Walang pag-aalinlangan, ibinaling ni Isa ang usapan sa kustodiya ng anak. Nagpakita ng pagkiling ang hukom kay Ricky, sinasabing ang isang inang paulit-ulit na nangaliwa ay hindi magandang ehemplo. Agad na tumutol si Isa. Ang isang inabang nagkamali sa pag-ibig ay hindi na kayang alagaan ang kanyang anak, kagalang-galang na hukom. Paano naman ang isang amang abala gabit araw sa kumpanya, bihirang makita sa bahay, sigurado ba siyang kaya? Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang alas, ang resulta ng psychological evaluation ni Enrique Sandoval. Malinaw na isinasaad sa ulat ang paggamit ni Ricky ng cocaine, na humantong sa mga problema sa pag-iisip at pag-uugali, at pagkakaroon ng malubhang emotional dysregulation disorder. Natigilan si Miguel. Agad niyang natanto. Iyon ang ulat na nakuha niya mula sa psychiatrist ni Ricky, at sa mga panahong sila ay magkasintahan, lihim itong kinopya ni Isa mula sa kanyang tablet. Sinubukan ni Miguel na pumalag sa huling pagkakataon, tinututulan na ang ebidensya ay dapat na isumite bago ang paglilitis. Ngunit ang hukom, dahil sa bigat ng ulat, ay nagpas siyang tanggapin ito. Talo si Miguel Reyes sa kaso. Dagdag pa sa pait, hindi pinalampas ni Tony Morales ang pagkakataong tuyain siya, pinapayuhan siyang umalis na sa kaso.
Nakita si Isa na naglalakad sa pasilyo ng korte. Hinabol siya ni Miguel, puno ng sakit ang boses. Naging tapat ako sa'yo, bakit mo ako pinaglaruan ng ganito kalala? Malamig na sumagot si Isa, dahil gusto kong manalo. Ang kalaban ko ay si Miguel Reyes ng Castillo at Partners. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Isa, naramdaman ni Miguel na gumuho ang kanyang mundo. Ang itinatagong katotohanan, flashback 3 buwan na ang nakalipas, pumunta si Isa sa isang maliit na opisina ng abogado sa Tondo, na humahawak ng maliliit na kaso, minsan ay may kinalaman sa mga sanggano, para kumita sa araw-araw. Biglang, lumapit sa kanya ang asawa ni Ricky Sandoval. Nang malaman niyang kalaban si Enrique Sandoval at ang abogado nito ay maaaring mula sa Castillo at Partners, nag-atubili ang ibang mga abogado. Isiniwalat din ng asawa ang hindi matatag na kalagayang pangkaisipan ni Ricky, ang kanyang pagkalulong sa droga, at madalas na pagsigaw sa mga anak. Nagpasya si Isa na tanggapin ang kaso. Sinimulan niyang suriin, ang susing tao para mapabagsak si Ricky ay ang kanyang abogado si Miguel Reyes. Isang mapangahas na plano ang binuo, gamitin ang kanyang pang-akit. Nagpamanman si Isa kay Miguel, nalaman ang kanyang schedule, mga gawi, na madalas siyang pumunta sa Labada Hub sa isang tiyak na oras, at may binabasa siyang partikular na libro kamakailan. Pumunta siya muna sa labahan para magmasid, humanap ng perpektong anggulo para maipakita ng husto ang kanyang ganda. Matyaga siyang nag-abang doon ng maraming araw. Sa ikalawang pagkikita, sinadya ni Isang patayin ang circuit breaker para lumikha ng sitwasyon. Nag-imbestiga siya at nalamang madalas pumunta si Bianca Imperial sa opisina ni Miguel, kaya gumawa siya ng pekeng katauhan bilang senior, sa parehong unibersidad para malapitan si Bianca, at magkaroon ng dahilan na dumalo sa reunion. Ang kasukdulan ay noong nagde-date sila sa bahay ni Miguel, sinamantala niya ang pagkakataong hindi ito nakatingin para kopyahin ang psychological report. Sa harap ng lalaking lubos na umiibig, lahat ng sabihin ni Isa ay pinaniniwalaan niya. Nang palitan ni Miguel ang password ng tablet gamit ang kaarawan niya sa pag-asang wala ng lihim sa pagitan nating dalawa, hindi niya alam na siya na mismo ang nagbigay ng susi sa kalaban. Pagbabalik sa kasalukuyan, bumalik si Isa sa kanyang maliit na opisina ng abogado. Mabilis na kumalat ang kanyang katanyagan mula sa pagkapanalo sa kaso ni Ricky Sandoval. Si Clara Mendoza, kasamahan ni Isa, ay nagbalita na may isang A-list star na gustong kumuha sa kanya para ayusin ang isang gusot. Ito ay si Katrina Velasco, ang showbiz queen, na kilalang saplada at makapangyarihan. Isang kaakit-akit na alok mula sa isang sikat na tao, natural na hindi ito tinanggihan ni Isa. Samantala, si Miguel ay lugmok sa pighati. Naalala niya ang sandali pagkatapos ng paglilitis, nang galit na sinaksak ni Ricky Sandoval ng ballpen ang kanyang kamay. Tiniis niya ang sakit, pinuntahan ang opisina ni Isa para makipagnegosasyon tungkol sa hatian ng ari-arian. Humingi si Isa ng 100 bilyong piso, humigit kumulang 2 bilyong USD. Napangisi si Miguel, sinabing ang kaya lang ibigay ng panig niya ay hanggang 10% ng 60 bilyong piso, tinatayang yaman ni Ricky, ibig sabihin, 6 na bilyong piso. Idiniin niyang lahat ng yaman ay pinaghirapan ni Ricky, habang ang asawa ay walang trabaho at nangaliwa pa. Hindi natinag si Isa, pinaalala ang tungkol sa race ATA para sa nerbiyos ni Ricky, nagpaparinig tungkol sa posibilidad na may cocaine doon. Agad itinaas ni Miguel sa 20%. Humingi si Isa ng 50%. Dahil tila sobra na siya, nagbanta si Miguel na isusumbong siya sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, dahil sa paglapit sa kanya para kumuha ng impormasyon. Nagkibit-balikat si Isa, magandang ideya. Kung babawiin ang lisensya ko, kukuha ulit ako ng exam. Pero ikaw, Miguel Reyes, mapapahiya ka sa Castillo at Partners. Walang nagawa, nagngit-ngit si Miguel at pumayag sa 25%. Tumayo si Isa, inilahad ang kamay para makipagkamay. Nakita ni Miguel ang relong ibinigay niya na suot pa rin niya.
Malamig niya itong tinanggal, ito ay limited edition na Patek Philippe. Sa'yo na to bilang parteng gift. Dagdag pa niya, sa malamig na tinig, sana hindi na tayo magkita ulit. Sa tingin ko rin, ganti ni Isa, hindi rin nagpatalo sa kalamigan. Paglabas mula sa gasguzing opisina, nakasalubong ni Miguel sa hagdanan ang isang lalaking mukhang maton. Diretso ang lalaki sa opisina ni Isa, nagpapakita ng pagkadismaya sa kanyang kaso. Nagbayad na raw siya kay Isa pero nahatulan pa rin siyang makulong, kahit iginigiit niyang inatake siya muna at nagtanggol lang siya. Sinabi ni Isa na wala siyang katuwiran, tinakat na tatawag ng pulis. Napilitang umalis muna ang lalaki. Pagbaba niya, tumawag siya sa telepono sa kung sino, humihingi ng tulong para makahanap ng bangka para tumakas papuntang ibang bansa. Plano niyang tapusin si Isa bago tumakas. Nagkataong narinig ni Miguel ang usapan sa telepono habang bumibili ng kape sa malapit. Matapos ang panloob na pakikibaka, nagpasya siyang magpadala ng babala kay Isa, mag-ingat ka sa sangganong kalalabas lang ng opisina mo. Pero huli na ang lahat. Nakaharap ni Isa ang sanggano sa isang tahimik na kalye. Nagawa niyang bunutin ang kanyang pepper spray. Nagpang-abot sila sa isang marahas na away. Habang binubugbog, bumalik sa isip ni Isa ang masasakit na alaala ng kanyang kabataan. Naging parang baliw siya, sinunggaban ng mahigpit ang ulo ng lalaki, at kinagat ng malakas ang leeg nito na parang isang mabangis na hayop. Dinampot niya ang isang ladrilyo sa malapit, itinaas ito. Ngunit nang makita ang sangganang nakahandusay sa lupa, ibinato niya ang ladrilyo papalayo, nanginginig na tumawag sa pulis. Sa istasyon ng pulis, itinuring na lehitimong pagtatanggol ang ginawa ni Isa. Malubha ang sugat ng sanggano, kinailangang ma-ospital ng 8 linggo. Nasugatan din si Isa, pero hindi siya nagpunta sa ospital. Sa halip, tumayo siyang tulala sa gitna ng kalye ng Maynila sa gabi, nakatingala sa matataas na gusaling maliwanag, na ikinabahala ng mga dumadaan. Binuksan niya ang telepono, nakita ang text message ng babala mula kay Miguel. Pag-uwi sa kanyang apartment, na dating puno ng matatamis na alaala kasama si Isa, nakaramdam si Miguel ng kirot sa puso. Kinabukasan, hinanap ni Isa si Aling Nena, isang matandang babae na nagpoprotesta sa harap ng Office of the City Prosecutor. Inaakusahan ng matanda na binugbog siya ng driver ng aktres na si Katrina Velasco sa utos nito. Kwento niya, habang binubugbog siya, umiiyak daw ang driver at humihingi ng tawad. Malamig na itinuro ni Isa na walang ebidensya ang matanda na si Katrina ang nag-utos, samantalang marami siyang ebidensya na may alitan ang matanda at ang aktres. Bukod dito, siguradong sasabihin ng driver na kusa niya itong ginawa. Kung ipagpapatuloy ang kaso, ang tanging mapapahamak ay ang pobreng driver. Nakaramdam si Aling Nena ng kahihiyan at kawalan ng magawa. Nag-alok si Isa ng kasunduan, sasagutin ni Katrina ang lahat ng gastos sa pag-aaral sa ibang bansa ng kanyang anak, at ililipat ang kanyang pamilya sa mas maayos na bahay sa labas ng lungsod. Kahit masama ang loob sa kalupitan ng lipunan, kung saan tila hindi pumanig ang batas sa mahihina, naunawaan ni Aling Nena na ito ang tanging pagkakataon para mabago ang kanilang buhay kaya tinanggap na lamang niya. Sa Castillo at Partners, iminungkahi ni Tony Morales kay Luis Borromeo, ang big boss ng law firm, na palitan si Miguel bilang tagapayo sa malalaking kaso. Hindi pumayag si G. Borromeo, at pinaalalahanan pa si Morales na huwag bumuo ng paksayon, at sa halip ay mag-focus sa paggabay kay Miguel. Isang gabi, naghapunan si G. Borromeo kasama ang ama ni Miguel, isang veteranong abogado, at ang kapatid ni Miguel, si Hukom Carlos Reyes. Isiniwalat ni G. Borromeo na malapit nang ma-promote si Miguel bilang partner. Hindi natuwa si Miguel, diretsahang sinabing ayaw niyang pag-usapan ang trabaho habang kumakain. Si Hukom Carlos, isang taong strikto at may prinsipyo, ay nailang na ang kapatid niya ay abogado habang siya ay hukom, sinabing hindi sila dapat pribadong nag-uusap tungkol sa trabaho para masiguro ang patas na trato.
Nagkasagutan ang magkapatid. Pagkatapos kumain, lumabas si Hukom Carlos at G. Borromeo para uminom. Doon, nalaman ni Carlos na ang pagkakapili kay Miguel ay bahagyang dahil sa impluwensya ni G. Borromeo. Binatikos niya ang palakasan, system at hindi malinis na pamamaraan ng mga abogadong tulad ni Miguel at G. Borromeo. Nagkataong narinig ni Miguel ang usapang ito at nasaktan siya. Umalis siya at pumunta sa El Capitan Bar sa BGC para maglabas ng sama ng loob. Si Marco David, isang dating kaklase mula sa law training, ay nandoon din at inanyayahan siyang lumipat sa ibang mesa para uminom, pero diretsahang tumanggi si Miguel. Sakto namang pumasok din sa bar ang grupo ni Tony Morales. Matapos makaupo ang lahat, akmang aalis na si Miguel nang tawagin siya ni Morales sa kanilang mesa, at personal pa siyang pinagsalinan ng alak. Nagmalaki si Morales, sinabing senior siya sa training, dapat siyang igalang ni Miguel at ubusin ang laman ng kopeta. Pinigil ni Miguel ang galit, inubos ang alak. Pagkatapos, siya mismo ang nagsalin ng alak sa isa pang kopeta para kay Morales, sinabing ito ay ganti ng isang nakababata. Bigla siyang nagbago ng pakikitungo, inaming kulang pa siya sa karanasan, hindi marunong makitungo sa kapwa, at nagpasalamat kay Morales sa pagtuturo nito sa kanya sa mga nakaraang panahon. Natigilan si Morales, hindi maintindihan ang nangyayari, nagdahilan na umiinom siya ng gamot kaya hindi pwedeng uminom ng alak. Agad kinuha ni Miguel ang kopeta, ininom ito ng isang lagok, saka nagpaalam na aalis. Hinabol siya ni Marco David. Iniisip na sa wakas ay, natauhan, na si Miguel, marunong nang yumuko sa kapangyarihan ni Morales. Habang nagsasalita, nagkataong nakita ni Marco ang dalawang pamilyar na babae na pumapasok sa bar, isa sa kanila si Isa Garcia. Noong gabing iyon, pumunta si Isa sa isang marangyang pagtitipon na inorganisa ni Katrina Velasco. Sinabi ng aktres na kahit inatras na ni Aling Nena ang kaso, ayaw niyang magpalaki ng anak ng iba, ibig sabihin, ayaw niyang gastusan ang pag-aaral ng anak ng ibang tao. Tiniyak ni Isa na susubukan niyang tulungan ang anak ni Aling Nena na makakuha ng scholarship, at kung tumigil ito sa pag-aaral, maaaring putulin ang suporta. Tila nasiyahan si Katrina. Bigla, naroon din sa party si Ricky Sandoval. Kusa siyang lumapit para bumati at makipag-usap kay Ricky, puno ng kahulugan ang mga mata, malinaw na gustong muling gawing potensyal na kliyente ito. Maingat din siyang humanap ng tiyempo para umakyat sa entablado at kumanta ng isang awitin, pinasigla ang kapaligiran, pagkatapos ay bumaba at tinagayan si Ricky ng malaking kopeta ng alak. Walang tigil sa pagpalakpak si Ricky bilang paghanga. Kinabukasan, nagluto si Clara Mendoza ng sabaw para sa hangover ni Isa, hindi nakalimutang pagsabihan ang kaibigan sa sobrang kapangahasan nito sa paglapit muli kay Ricky. Pero nagbunga ang kapangahasan, naging interesado si Ricky at inimbitahan si Isa para sa isang pribadong pag-uusap para pag-usapan ang mga detalye. Sa meeting room ng Castillo at Partners, inanunsyo ni Tony Morales na nag-ayos siya ng mas magaan na kaso para kay Miguel, kailangan lang niyang magsagawa ng paunang investigasyon. Nagbulungan ang mga tao, malinaw na trabaho ito ng isang baguhang abogado. Tanghali, nananghalian si Miguel kasama si Teresa Lim, ang babaeng nakita niya sandali sa El Capitan Bar noong nakaraang gabi. Sa buong pananghalian, walang tigil sa pagsasalita si Teresa, habang tahimik lang na kumakain si Miguel. Sa huli, nagpasya siyang makipaghiwalay, pero mariing tumanggi si Teresa. Sakto namang nakita ni Miguel si Isa na kumakain sa katabing silid. Nasalubong ni Isa ang tingin niya, at mapaglaro pa siyang komandat. Hindi napigilan ni Miguel, lumipat siya sa kabilang silid, hindi ba't nagkasundo tayong hindi na magkikita? Bakit ka nandito? Walang pakialam na sumagot si Isa, gusto ko lang ang pagkain dito sa Casa Adobo. Katatapos lang magsalita, tumunog ang telepono ni Isa. Tiningnan niya ang screen, saka ngumiti kay Miguel, paumanhin, si Ricky Sandoval ang tumatawag.
Agad nagbago ang mukha ni Miguel. Mayabang na kinuha ni Isa ang kanyang bag at umalis, iniwan si Miguel na nakatayo doon, galit na hindi makapagsalita. Isang segundo ang lumipas, kinuha ni Miguel ang telepono, tinawagan ang kanyang assistant, imbestigahan mo agad lahat tungkol kay Enrique Sandoval at Isabela Garcia. Hindi niya alam, isa na naman itong patibong ni Isa, isang palabas na ginawa para akitin siya mismo ang mag-imbestiga kay Ricky. Nasaksihan ni Clara Mendoza ang lahat, napailing na lang sa pagkadismaya, iniisip na masyadong malupit ang kanyang kaibigan, paulit-ulit na pinaglalaroan si Miguel. Sa opisina ng Sandoval Corporation, nakipagkita si Miguel kay Paulo Santos, ang pinagkakatiwalaang assistant ni Ricky, para magtanong tungkol sa ilang usapin sa kumpanya. Nang papaalis na, nakasalubong niya si Ricky. Tinukso siya ni Ricky tungkol sa pagkatalo sa kaso sa harap mismo ng mga empleyado, pinigil ni Miguel ang galit. Matapos makinig sa mga pangungutya, malamig niyang pinaalala, baka noong nasa mental hospital ka, may idinagdag silang ilang espesyal na gamot. Kung malalaman ito, mahirap hulaan ang kahihinatnan, Ginoong Sandoval. Si Ricky, dahil sa kanyang emotional dysregulation disorder, ay nagalit ng husto. Muntik na niyang suntukin si Miguel, pero pinili na lang niyang magbasag ng mga gamit sa silid para ilabas ang galit. Pagsapit ng gabi, nagkita sina Miguel at Marco David sa El Capitan. Si Marco, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay nagbunyag ng impormasyon mula sa loob, gusto raw ng pamunuan ng Sandoval Corporation na ipalit ang kapatid ni Ricky, si Hailey Sandoval Tan, bilang tagapangulo kapalit niya. Kasabay nito, naghahapunan sina Isa at Clara sa isang simpleng kainan sa tabi ng kalsada. Biglang tumunog ang telepono ni Isa, tawag mula kay Paulo Santos, ang assistant ni Ricky. Agad sumakay ng taxi si Isa papunta sa penthouse ni Ricky. Pagpasok sa kwarto, natakot si Isa nang makita ang isang batang babae na walang malay sa sahig. Taranta si Paulo Santos, sinabing ayaw ni Ricky na tumawag ng ambulansya, at sinabihan siyang tawagan si Isa para ayusin ito. Kalmadong inilapit ni Isa ang kamay sa ilong ng babae para tingnan kung humihinga. Humihinga pa, walang pag-aalinlangan, kinuha ni Isa ang telepono at tumawag sa 117, emergency number sa Pilipinas. Pagkatapos, lumingon siya para hanapin si Ricky, na nakadroga at nawalan na ng malay. Inutusan ni Isa si Paulo at ang ilang mga bodyguard na naroon, habang wala pa ang ambulansya. Bilisan ninyo, ilabas nyo siya dito. Hindi nagtagal, dinala ang babaeng walang malay sa San Lazaro Medical Center. Sinabi ng doktor na siya ay may malubhang malnutrisyon at dehydration, kung naantala pa ng kaunti ang pagdala sa kanya, naging kritikal na sana ang kanyang buhay. Mabilis na ipinaliwanag ni Isa sa doktor na sinusubukan ng babaeng ito na magpapayat ng sobra. Nang magising ang babae, na nagngangalang Sofia Alonzo, at humingi ng tubig, mabilis siyang pinagsalina ni Isa ng tubig at ipinakilala ang sarili bilang abogadong kinuha ni Ricky Sandoval. Si Sofia Alonzo pala ang kerida ni Ricky. Gusto niyang makipaghiwalay kaya ikinulong siya ni Ricky, nag-hunger strike siya para makatakas sa mapang abuso at may sakit na lalaking iyon. Kinabukasan, pabalang na binuksan ni Tony Morales ang pinto at pumasok sa opisina ni Miguel. Ano na naman ang ginawa mo? Gusto ni Ricky Sandoval na palitan ang legal counsel ng kumpanya. Kusa kang pumunta sa kanya, ginalit mo siya, kaya ngayon, partikular niyang hinihiling na si Isabela Garcia ang pumalit sa iyo. Sigaw ni Morales, pinapadali mo ba ang daan para sa kanya? Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Ang laban sa pagitan ni Miguel at Isa ay tila walang katapusan, lalo pang nagiging komplikado at mapanganib. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Kahit kailangan mong lumuhad, gawin mo. Umungol si Morales. Humigpit ang kamao ni Miguel Reyes. Kumukulo ang galit. Humingi ng tawad. Naisip niya, bakit ako hihingi ng tawad sa taong muntik na akong saktan? Naramdaman niyang kailangan niyang maglabas ng sama ng loob,
kaya tumayo siya para pumunta sa banyo. Nang abutin niya ang telepono sa mesa, hindi sinasadyang natabig niya ito ng malakas, nahulog ang isang salansan ng mga dokumento, nagkalat ang mga papel sa sahig na gawa sa marmol. Si Tony Morales, na tensyon aduna, ay nagulat, akala'y nagwawala si Miguel at nagbabasag ng gamit. Napaupo siya sa silya, hawak ang dibdib, Diyos ko, ang mahina kong puso. Mabilis na pumasok si Marco David, bumulong kay Miguel, na ibigay na ni Ricky Sandoval ang kaso ng kerida niyang si Sofia Alonzo kay Isa Garcia para asikasuhin. Narinig ko, magsasagawa raw ng malaking palabas sina Ricky at ang ate niyang si Hailey Sandoval Tan para pag-agawan ang kapangyarihan at yaman. Pagkarinig nito, itinulak ni Miguel si Marco palabas ng opisina, isinara ng malakas ang pinto. Umupo siya, sinimulang suriin muli ang buong sitwasyon, ang mga tauhan, at ang koneksyon sa pagitan nila. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang kumilos ng agresibo. Pinuntahan ni Miguel si Hailey Sandoval Tan. Nag-alok siya ng kooperasyon, binalangkas ang plano na gamitin si Sofia Alonzo bilang alas. Matagal na silang magkasama, sabi ni Miguel. Kailangan lang nating makumbinsi si Sofia na pumanig sa inyo, at mapapasain nyo na ang lahat. Mapait na ngumiti si Hailey, dahil sa babaeng yan, hindi nagdalawang isip si Ricky na kalabanin pati ang ama ko. Ganoon pa man, pumayag siya sa plano ni Miguel. Ngunit nang dumating ang mga tauhan ni Hailey sa San Lazaro Medical Center, nailipat na si Sofia Alonzo sa ibang lugar. Samantala, pinuntahan ni Isabela, Isa Garcia ang dating asawa ni Ricky, si Ginang Sandoval, na namumuhay ng marangya sa isang mansyon sa Forbes Park, para makakuha pa ng impormasyon tungkol kay Sofia Alonzo. Si Ginang Sandoval, na may pagmamataas ng isang elitista, ay nagkwento tungkol kay Sofia, isang babaeng mukhang inosente pero sa totoo lang ay marunong gumamit ng mga lalaki, laging napapaligiran ng mga manliligaw, at hindi mabilang kung ilan na ang binasted na umiibig sa kanya. Pag-alis sa mansyon, nakatanggap si Isa ng kumpirmasyon mula kay Paulo Santos, assistant ni Ricky, na siya mismo ang naglipat kay Sofia sa isang mas pribadong ospital ayon sa utos ni Ricky. Hindi nakalimutang magbilin ng maigi si Isa, tiyaking walang ibang makakaalam sa bagong kinaroroonan niya. Ngunit kasabay nito, si Miguel Reyes ay nakaupo kaharap si Paulo Santos sa isang tahimik na coffee shop. Diretsahang sinabi ni Miguel, pumili ka. Mananatiling tapat sa isang Ricky Sandoval na pabagsak na, o pumanig sa interes ng buong Sandoval Corporation, at bigyan ng pagkakataon ang sarili mong umasenso. Bahagyang nag-alinlangan ang mga mata ni Paulo Santos. Sa kanyang maliit na opisina ng abogado, binabalangkas din ni Isa ang komplikadong ugnayan ng pamilyang Sandoval. Pinaalalahanan siya ni Clara Mendoza, hindi basta-basta sumusuko si Miguel Reyes. Isa. Biglang napagtanto ni Isa, ang susi ngayon ay si Sofia Alonzo. Agad siyang nagpunta sa pribadong ospital kung saan naroon si Sofia. Pero pagdating doon, natigilan siya nang makitang naghihintay na si Miguel sa pasilyo, kalmadong nagbabasa ng isang business magazine. Tumingala siya, ngumiti ng may pagtatagumpay, "Kamusta, Ms. Garcia? Ang bago kong kliyente, si Ms. Sofia Alonzo, ay gustong magsampa ng kaso laban kay Ricky Sandoval para sa illegal detention at pang-aabuso." Nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Isa, labis na nasiyahan si Miguel. Paglabas ng ospital, agad pinuntahan ni Isa si Ricky Sandoval. Ang mayamang negosyante ay balisa, hinihiling kay Isa na ibalik si Sofia Alonzo sa anumang paraan. "Kailangan ko lang ang babaeng yan sa tabi ko. Yan lang ang hinihiling ko." Sigaw ni Ricky, nanlilisik ang mga mata. Nagbanta pa siya, kung hindi babalik si Sofia, tapos na ang karera mo bilang abogado dito sa Maynila. Bumalik si Isa sa kanyang apartment, sumiklab ang galit. Isang makapangyarihang chairman ng korporasyon pero nababaliw dahil sa isang babae. Nakakatawa.
Sakto namang nagulat si Clara ng pinakabagong impormasyon, malinaw na kung saan ang hangin, doon si Paulo Santos. Siguradong nakita niyang wala ng pag-asa si Ricky kaya niya isiniwalat ang lokasyon ni Sofia sa panig ni Hailey. Matapos mag-isip, napagtanto ni Isa na ang tanging makakabago ng sitwasyon ngayon ay si Don Sandoval, ang makapangyarihang ama ni na Ricky at Hailey. Parehong ibinuhos ni na Miguel at Isa ang lahat ng kanilang lakas sa kasong may kinalaman kay Sofia Alonzo. Nagtatrabaho araw at gabi, tensyonado ang isip. Maaga kinabukasan, nagmaneho si Isa papunta sa marangyang mansyon ng pamilyang Sandoval. Sa kasamaang palad, nauna nang dumating sina Miguel at Hailey. Sabay-sabay silang umupo sa hapagkainan para sa almusal sa gitna ng tensyonadong katahimikan. Pagkatapos kumain, nagtanong si Don Sandoval tungkol sa pagliban ng kanyang panganay na anak. Mabilis na nagsinungaling si Isa, Chairman, si Ginoong Ricky po ay may biglaang business trip sa Singapore. Espesyal niyang ipinagbilin sa akin na pumunta dito bilang kinatawan niya para pag-usapan ang pag-oorganisa ng inyong paparating na ika-70 kaarawan. Tumango lang sina Miguel at Hailey, walang sino mang nagbanggit pa tungkol kay Ricky. Nang tumayo na ang lahat mula sa hapagkainan, hinayla ni Isa si Paulo Santos, bamulong ng babala, magpatuloy ka lang sa pagiging tagapamagitan. Huwag kang tuluyang pumanig sa kahit kanino. Pero, maingat mong ipaalam sa chairman ang totoong kalagayan ni Ricky. Tandaan mo, dapat alam mo kung hanggang saan lang, at pinaka-importante, huwag mong hayaan si Hailey na maunang magsabi niyan. Bumalik si Miguel sa Castillo at Partners. Tinawag siya ni Tony Morales sa opisina. Sumigaw, bakit ka nasasangkot kay Hailey Sandoval Tan? Ang law firm natin ang legal counsel ni Ricky Sandoval. Kung maglalabas ka ng impormasyon ng firm kay Hailey, hindi lang lisensya mo ang mawawala, makukulong ka pa. Agad tumakbo si Morales para magsumbong kay Luis Borromeo. Laking gulat niya. Kalmado lang na sumagot ang big boss, huwag kang padalos-dalos sa paghuhusga, Tony. Maghanda ka lang ng lahat ng posibleng plano para sa anumang mangyari. Sa mansyon ng Sandoval, hinarap ni Don Sandoval ang kanyang panganay na anak na gulag-gulanit ang itsura, tila wala sa sarili. Sumiklab ang galit, sinampal niya si Ricky ng malakas ng ilang beses. Puno ng hinanakit na sumigaw si Ricky, ginawa ko na ang lahat ng pinagawa nyo. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay makasama ang babaeng mahal ko. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Don Sandoval si Isa Garcia. Binigyan niya ito ng isang tila imposibleng misyon, gawan mo ng paraan na magkahawak kamay na dumating sina Ricky at ang batang si Sofia sa aking ika-70 kaarawan. Kung magagawa mo yan, mapapanatili ang posisyon ni Ricky. Kung hindi, ibibigay ko ang buong pamamahala ng korporasyon kay Hailey. Dahil sa mahirap na tungkulin, pinuntahan ni Isa si Clara sa isang eleganteng restaurant. Sa pamamagitan ng mga koneksyon sa ilalim, nakuha ni Clara ang call history ni Sofia Alonzo. Maingat na sinuri ni Isa ang bawat numero ng telepono. Isa sa mga ito ay tumawag sa restaurant kung nasaan sila. Pinuntahan ni Isa ang may-ari ng restaurant, si Mrs. Han, isang matalinong babae na nasa katanghaliang gulang. Sa una, mariing itinanggi ni Mrs. Han na may alam siya tungkol kay Sofia. Biglang iniba ni Isa ang usapan, nagkomento tungkol sa mamahaling pinta na nakasabit sa opisina nito. Ang halaga niyan ay baka mas mataas pa sa kinikita ng restaurant na ito sa isang buong taon. Sa kanya tiningnan mula ulo hanggang paa si Mrs. Han, na puro mararangyang tatak ang suot. Paano ka kumita ng ganyang kalaking pera? Pagkatapos ng paunang paninindak, diretsahang tinanong ni Isa, magkano ang gusto mo para sabihin ang nalalaman mo? Paglabas ni na Isa at Clara sa restaurant, bigla nilang nakasalubong si Bianca Imperial sa pinto. Mabilis silang umiwas sa ibang daan. Nagbilin si Isa kay Clara, gamitin mo ang pagiging senior ko. I-post mo sa social media na aalis na ako papuntang Amerika at hindi na babalik. Kailangang maglagay ng malinaw na pagitan kay Bianca.
Habang maingat na tinitingnan ang mga litratong nabili mula kay Mrs. Han, napansin ni Isa ang isang kakaibang disenyo sa dulo ng manggas ng damit ng isang lalaki sa litrato, isang palatandaan na may kinalaman sa isang high-end na bar na para sa mga mayayamang babae, kung saan may mga lalaking bayaran o entertainer. Pinuntahan niya ang isang kakilalang lalaking empleyado doon, hiniling na tawagin ang lahat ng lalaking nasa litrato para makipagkita sa kanya. Isang grupo ng magagandang lalaki na bihis ang pumasok sa VIP room. Napansin ni Isa na wala ang isang lalaki mula sa litrato. Inilabas niya ang isang makapal na checkbook at inilapag sa mesa. Agad na alala ng mga lalaki ang impormasyon tungkol sa nawawalang lalaki. Matapos makuha ang kailangang impormasyon, naging galante pa si Isa, inimbitahan silang lahat na uminom, nagbigay ng malaking tip, kaya tuwang-tuwa ang lahat at isinisigaw ang kanyang pangalan. Kasabay nito, pinuntahan ni Miguel si Fiscal De Leon, ang kilalang tapat na taga-Yusig, na nakaharap niya noon sa kaso ni Don Vargas. Ibinigay ni Miguel sa kanya ang kasong isinampa ni Sofia Alonzo laban kay Ricky Sandoval. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kong hindi mabibili ng pamilyang Sandoval, sabi ni Miguel. Agad pagkatapos, nagsimulang lumabas sa malalaking billboard sa buong Metro Manila ang balita tungkol sa mga akusasyon laban kay Ricky Sandoval. Bumalik si Isa sa pribadong ospital, pero hindi niya alam ang bagong numero ng kwarto ni Sofia. Lakas loob niyang inilabas ang business card ni Miguel Reyes at ibinigay sa receptionist, nagkunwaring taga-Castillo at partners siya. Nagtagumpay ang kanyang taktika, nakuha niya ang numero ng kwarto. Nang dumating sina Isa at Clara sa harap ng kwarto, natutulog ang gwardyang nagbabantay sa pinto. Sa opisina, nakatanggap si Miguel ng balita mula kay Marco, na tumawag sa ospital para magtanong, na si Isa Garcia, nagpapanggap na empleyado ng law firm, ay kasama ni Sofia. Mabilis na pumunta si Miguel sa ospital, pero nakalock na ang pinto ng kwarto mula sa loob. Lumalabas na pagkaalis ni Isa, humiling si Sofia na huwag nang tumanggap ng kahit sinong bisita. Nagpuyat si Miguel sa pagbabantay sa labas ng kwarto. Pagsikat ng araw, lumabas si Sofia Alonzo, pagod ang mga mata. Sinabi niya kay Miguel, gusto kong iatras ang kaso. Sinubukan ni Miguel na kumbinsihin siya sa huling pagkakataon, kung iaatras mo ang kaso, babalik ka sa buhay na parang nakakulong. Mas mabuting tumstigo sa korte, pagkatapos ay tutulungan ka naming mang-ibang bansa para magsimula ng bagong buhay. Sakto namang dumating din si Hailey Sandoval Tan, nag-aalok ng mga kaakit-akit na pangako ng pera at isang siguradong kinabukasan. Sa huli, tumango si Sofia at pumayag na tumstigo sa korte. Pagkaalis ni na Sofia at Hailey, sinabi ni Miguel sa kanyang assistant, buo ang loob, hinding-hindi pipiliin ni Sofia Alonzo na bumalik kay Ricky Sandoval. Ang pagdiriwang para sa ika-70 kaarawan ni Don Sandoval ay ginanap sa isa sa mga pinakamarangyang 5-star hotel sa Maynila. Ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad sa politika, negosyo, at showbiz. Hindi mapakali si Ricky Sandoval, namumutla. Kalmadong bumulong si Isa sa tabi niya, ipinapalabas sa TV sa labas ang balita tungkol sa mga akusasyon laban sa iyo. Siguradong may darating na taga-Yusig dito ngayon. Ang huli kong payo, huwag mo nang subukang ikulong si Sofia, at pakiusap, kontrolin mo ang galit mo. Akmang magagalit na si Ricky nang pumasok si Paulo Santos at Sumeñas. Marahang sinabi ni Isa, oras na para umarte, Ginoong Sandoval. Nakangiting binati ni Don Sandoval ang mga mahahalagang bisita, napakasolemn ng eksena. Nakatayo si Isa sa ikalawang palapag, tahimik na nagmamasid sa lahat. Kinuha ni Miguel ang telepono, tinawagan si Fiscal De Leon, maghanda ka na. Maaaring arestuhin si Ricky Sandoval anumang oras. Ngunit, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Bumukas ang malaking pinto, magkahawak kamay na pumasok sina Ricky Sandoval at Sofia Alonzo, na may kakaibang kalmadong ekspresyon sa mukha. Natigilan si Miguel,
Tila nagyelo ang telepono sa kanyang kamay. Lumapit ang magkapareha para batiin si Don Sandoval, pagkatapos ay dinala sila sa kanilang mesa, katapat mismo ni Hailey Sandoval Tan. Tiningnan ni Hailey ang kapatid at karibal nang nag-aapoy ang mga mata, sa kabamaling kay Miguel na puno ng galit. Nag-vibrate ang telepono ni Miguel. Mensahe mula kay isa, nagpa siya si Sofia Alonzo na iatras ang kaso. Lubos na nabigla si Miguel. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Flashback umaga ng parehong araw, sa ospital, nagdahilan si Sofia na bibili ng sanitary napkin para makapasok sa banyo. Sa loob, mabilis siyang nagpalit ng eleganteng damit na inihanda ni Clara Mendoza. Paglabas ni Sofia, sinadyang madulas ni Clara, sumigaw ng malakas para makuha ang atensyon ng gwardya. Sinamantala ang kaguluhan, tumakas si Sofia palabas gamit ang fire exit, kung saan naghihintay na si Paulo Santos na may dalang pribadong kotse, at dinala siya diretso sa lugar ng pagdiriwang. Ang katotohanan sa likod, natuklasan ni Isa Garcia ang isang nakakagulat na lihim, matagal nang may lihim na relasyon si Sofia Alonzo kay Adrian Sandoval, ang hindi kilalang kapatid sa ama ni Ricky. Ginamit ni Isa ang lihim na ito para takutin si Sofia, sa pamamagitan lamang ng pananatili sa tabi ni Ricky magkakaroon siya ng pagkakataong makipagkita kay Adrian. Malinaw na ipinaliwanag ni Isa, kahit tumstigo ka para ay pakulong si Ricky, sa yaman at kapangyarihan ng pamilyang Sandoval, hindi magtatagal ay makakalaya din siya. At ang naghihintay sa iyo ay impyerno sa lupa, lalo na kapag nalaman ni Ricky na may relasyon ka sa kapatid niya. Hinding-hindi niya kayo patatawarin. Pinilit ni Isa si Sofia na magpanggap na tanggapin ang alok ni na Miguel at Hailey, pagkatapos ay biglang bumaliktad sa huling sandali sa party. Nakatayo si Isa sa itaas, pinagmamasdan ang gulat na reaksyon ni Miguel, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Luis Borromeo ay nakatayo rin sa ibang sulok, hindi inaalis ang tingin kay Isa Garcia. Pagkatapos ng pagbati, tahimik na inabot ni Paulo Santos kay Isa ang isang maletang puno ng pera, isang malaking pabuya mula kay Don Sandoval. Biglang naging milyonarya si Isa. Galit na lumapit si Hailey Sandoval Tan kay Miguel. Walang imik, kinuha niya ang bote ng pulang alak sa malapit at ibinuhos ito sa ulo ni Miguel. Wala kang kwenta. Huwag ka nang magpakita sa akin kailanman. Sigaw ni Hailey bago umalis. Lumapit si Isa, inabot kay Miguel ang isang sedang panyo. Tinabig ito ni Miguel, malamig ang mukha. Tiningnan siya ni Isa, may bahid ng komplikadong emosyon. Halos awa sa kanyang tinig, nandito ako para magpaalam, Miguel. Nang makita ang sakit at galit sa mukha niya, idinagdag niya, alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Hindi sumagot si Miguel, tumalikod at diretsyong umalis. Sa pribadong silid, kinausap ni Don Sandoval si Luis Borromeo, dapat nang matauhan si Ricky. Kung hindi, walang makakapigil kay Hailey na agawin ang kumpanya. Pagkatapos, humarap si Don Sandoval. Sa kanyang pamilya at malalapit na kasosyo, inanunsyo, ang Sandoval Corporation ay magpapatuloy sa mahigpit na pakikipagtulungan sa Castillo at Partners. Inanunsyo rin niya ang paglipat kay Hailey Sandoval Tan sa South America para magtrabaho ng 3 buwan upang palawakin ang merkado. Nakangiti ng may pagtatagumpay si Ricky Sandoval, lumingon at niyakap ng mahigpit si Sofia Alonzo. Ngunit ang mga mata ni Sofia ay hindi sinasadyang napatingin kay Adrian Sandoval na nakatayo sa isang tagong sulok. Nakita ni Luis Borromeo si Miguel na naghihintay sa kanya sa lobby. Sabay silang sumakay sa kotse. Magre-resign na ako, sabi ni Miguel, walang emosyon ang boses. Maikling flashback, bago nito, kinausap na ni Miguel ng pribado si Borromeo, sinabing plano niyang tulungan si Hailey na pabagsakin si Ricky sa kanyang sariling kapasidad. Nagbabala si Borromeo, mapanganib na hakbang yan. Kung mabubuking ito, kailangan mong mag-resign para protektahan ang reputasyon ng firm. Kasalukuyan, sa kotse, umiling si Borromeo, hindi ko tatanggapin ang resignation mo. Umuwi ka.
Pag-isipan mong mabuti kung bakit ka natalo sa larong ito. Dahil ba masyado kang naging kumpiyansa at mayabang, Miguel? Pagbalik sa kanyang penthouse apartment, tiningnan ni Isa ang napakaraming pera sa malita ngunit hindi nakaramdam ng saya. Natanto niya, ginamit lang ni Don Sandoval ang pera para bilhin ang kanyang katahimikan at paalisin siya ng magalang. Kahit nanalo siya sa isang laban, hindi pa rin siya tunay na makakapasok sa mundo ng mga elitista. Bamantong hininga si Clara, mahirap tayong makapasok sa mundo nila, Isa. Walang ganang binuksan ni Isa ang mamahaling bote ng alak, uminom habang nakatitig sa mga salansan ng pera sa mesa. Kinabukasan, huminto si Isa sa tabi ng kalsada, tumingala sa matataas na gusali sa Makati. Pagbalik nila ni Clara sa kanilang maliit na opisina ng abogado, may naghihintay ng bagong kliyente. Ito ay si Renzo Martinez, ang sikat na international violinist, ang idolo na labis na hinahangaan ni Miguel Reyes. Gusto ni Renzo na baguhin ang nilalaman ng mahigpit na kontrata sa kanyang management company, ngunit ayaw niyang magsampa ng kaso, dahil ang may-ari ng kumpanya ay ang sarili niyang ina. Samantala, sa Castillo at Partners, halos isang tabi na si Miguel. Nabawasan ng husto ang kanyang trabaho. Halos lahat ng malalaking kliyente ay inilipat na. Nang pumasok siya sa pantry, kusang lumapit si Ana Ong, isang batang babaeng abogado, at binigyan siya ng 2 tiket para sa paparating na konsyerto ni Renzo Martinez. Talagang pumunta si Miguel sa konsyerto. Pagkatapos ng napakagandang pagtatanghal, lumitaw si Renzo sa isang pribadong meet and greet party pagkatapos. Si Miguel, hawak ang limited edition na CD ni Renzo, ay akmang lalapit para batiin ang kanyang idolo. Ngunit bigla siyang natigilan. Nakatayo mismo sa likod ni Renzo, nakangiting nakikipag-usap, ay si Isa Garcia. Halos lumuwa ang mga mata ni Miguel. Masayang tinanggap ni Renzo ang CD at pinirmahan ito para kay Miguel. Sa sandaling iyon, bumalik ang alaala na si Isa mismo ang nagbigay sa kanya ng kaparehong CD noon. Muling nagkaharap ang dalawang mortal na magkaaway. Agad naging tensyonado ang paligid. Sakto namang dumating si Bianca Imperial, masiglang gustong ipakilala sina Katrina Velasco at Ricky Sandoval, na naroon din, sa kanilang dalawa. Sumenya si Miguel kay Isa, sabay nilang hinayla si Bianca papunta sa malapit na bar para umiwas. Si Bianca, na medyo lasing na, ay nagtanong tungkol sa tunay na relasyon nilang dalawa. Sinabi ni Miguel na hindi sila naging magkarelasyon. Sinabi naman ni Isa na naghiwalay na sila. Dahil dito, nagsimula na naman silang magtalo ng mainit. Marami silang nainom. Unang sumuko si Bianca. Naiwan sina Miguel at Isa. Huwag na tayong magkita ulit pagkatapos nito, sabi ni Miguel, pagod ang boses. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, nagkaroon ka ba? Talaga, ng gusto sa akin. Malamig na sumagot si Isa, hindi kailanman. Kung ganun, ano ba talaga ang totoo sa buhay mo? Tanong ni Miguel, mapait ang tinig. Tiningnan siya ni Isa, sa unang pagkakataon ay tila seryoso, ang sarili ko lang sa kasalukuyan ang totoo. Mali ka, sagot ni Miguel. Ang nakaraan at hinaharap ay parehong tunay na bahagi natin. Pagkasabi nito, inilapag niya sa mesa ang limited edition na CD na copy pirma lang ni Renzo, saka tumayo at umalis. Tiningnan ni Isa ang papalayong likod niya, saka lumingon para tumawag ng taxi para ihatid si Bianca. Pagkatapos, tahimik din siyang umuwi. Kinabukasan, binisita ni Isa si Renzo Martinez sa lugar kung saan siya nag-eensayo. Itinuro niya ang mga hindi makatarungang probisyon sa kanyang kontrata, 15 taong termino, automatikong pag-renew, halos lahat ng kita ay napupunta sa management company, ibig sabihin, sa ina niya, bawal makipagrelasyon, bawal gumamit ng social media. Malinaw na itinuturing kanyang kasangkapan para kumita ng pera, wala nang iba pa, diretsahang sabi ni Isa. Sinubukang ipagtanggol ni Renzo ang kanyang ina, total, siya na lang ang natitira niyang kamag-anak. Nagtanong si Isa, gaano ka kadeterminado?
Nagngit-ngit si Renzo, kahit ano pa ang kapalit, kailangan kong makawala sa kontratang ito. Sakto namang pumasok ang ina ni Renzo, si Ginang Martinez, isang makapangyarihan at matalas na babae. Pinagalitan niya ang assistant dahil pinapasok ang hindi kaugnay na tao. Ipinaliwanag ni Renzo na bisita niya si Isa. Tiningnan ni Ginang Martinez si Isa nang may pagsusuri, hinablat ang kontrata sa kamay ng anak. Kalmadong nagpakilala si Isa, magandang araw po, ako si Isabela Garcia, ang abogadong kumakatawan kay Ginoong Renzo Martinez. Nang marinig ang mga salitang, abogado, nagalit si Ginang Martinez, kinuha ang kontratang kakahablat lang, at malakas na ipinalo sa assistant ni Renzo. Inihayag niyang kakanselahin ang paparating na pagtatanghal. Akmang magsasalita si Renzo para magpaliwanag nang itulak siya ng ina at bumagsak sa sahig. Tiningnan ni Isa ang eksena, walang sinabi pa, akmang aalis na. Nakaupo si Renzo sa sahig, puno ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa ang mga mata. Tiningnan niya si Isa, tumango ng may determinasyon, nagpa siya akong magsampa ng kaso. Pumunta si Miguel sa opisina ni Tony Morales. Si Morales, na may halong kasiyahan, ay nagbigay kay Ana Ong ng isang maliit na kaso ng alitan, pagkatapos ay sinabihan si Ana na ibigay ito kay Miguel para asikasuhin. Sumunod si Miguel kay Ana sa kanyang opisina, hindi sinasadyang napadako ang kanyang tingin sa folder ng kaso ni Renzo Martinez. Nang maisip si Isa, isang desisyon ang pumasok sa isip ni Miguel. Sinabi niya kay Ana, ako ang hahawak ng kasong ito. Pero ang hiling ko ay, sa lahat ng papeles at dokumento, huwag na huwag ilalagay ang pangalan ko. Nakipagkita si Ana Ong kay Isa Garcia para sa isang negosasyon. Gusto niyang subukan kung talagang kakagaitan ng mahigpit at hindi bibitawan ni Isa ang kaso tulad ng sabi-sabi. Sinuri ni Isa ang mga binagong probisyon sa kontratang inalok ng panig ni Ginang Martinez, umiling dahil hindi siya nasiyahan. Ginamit niya ang pulang panulat para tanggalin ang mga bahaging hindi pabor kay Renzo. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Ana Ong na magbitiw ng mapanuyang salita, narinig ko na magaling daw si MS Garcia gumamit ng maruruming taktika. Mukhang ang mga sabi-sabi sa labas ay pinalaki lang. Walang klas, tapos ipinagkakalat pa ang tungkol kay Renzo na kinokontrol ng sariling ina sa loob ng 20 taon. Pinuntahan ni Isa si Renzo sa hotel kung saan siya nanunuluyan. Nakita niya itong nakaupo at nakabaluktot sa madilim na kwarto, nakatitig sa TV nang walang emosyon. Lumapit si Isa, hinayla ng malakas ang kurtina, pumasok ang sikat ng araw sa silid. Kailangan mong magpakatatag, Renzo, sabi niya. Mukhang labis na nalilito at nasasaktan si Renzo. Hindi sinasagot ng ina ang tawag niya. At siya lang ang nag-iisang kamag-anak nito. Gusto niyang baguhin ang kontrata, pero gusto pa ring mapanatili ang relasyon sa ina. Tiningnan ni Isa ang talentadong artistang umiiyak sa harap niya, bago ka maging isang violinist, isa kang taong may sapat na gulang, Renzo. Kailangan mong gamitin ang batas para protektahan ang iyong mga karapatan. Kung ikaw mismo ay hindi magiging malakas, walang sino man ang makakatulong sa iyo. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Renzo, niyakap si Isa at humagulgol. Pagkatapos, direktang pinuntahan ni Isa si Ginang Martinez. Pinagtawanan ng mayabang na ina ang anak, sinong hahanapin, isang abogadong walang pangalan. Nagkunwaring hindi narinig ni Isa, diretsahang sinabi, tatapusin namin ang malaaliping kontratang ito, para hindi ka napagsamantalahan ni Renzo. Galit na sumigaw si Ginang Martinez, nagutos na paalisin ang bisita. Ginaya ni Isa ang eksaktong mapagmataas na kilos nito, binalumbon ang kontrata sa mesa, saka malakas itong ibinagsak. Sumusumpa ako, hindi ko hahayaang tratuhin mo pa siya ng ganito. Sa Castillo at Partners, naghihintay si Bianca Imperial kay Miguel sa opisina nito. Gusto niyang humingi ng opinyon tungkol sa pag-i-invest sa isang bagong tech company. Mabilis na lumitaw si Marco David,
kusang nag-alok na siya na ang magpapayo kay Bianca saka maingat siyang inilabas ng silid. Paglabas sa pasilyo, nagsimula silang parehong magreklamo tungkol sa kakaiba at mahirap pakisamahan na ugali ni Miguel. Biglang sinabi ni Bianca, hindi katakatakang iniwan siya ng senior niya. Ang gwapo nga, pero ganyan naman ang ugali. Kinuha pa niya ang telepono, ipinakita ang isang litrato kay Marco. Tumingin si Marco sa screen, napanganga sa gulat. Ang babae sa litrato, na tinawag ni Bianca na senior, na nag-iwan kay Miguel, ay walang iba kundi si Isabela Garcia. Noong gabing iyon, naghahapunan si Isa Garcia kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Clara Mendoza. Nagtataka si Clara Mendoza, bakit hindi ipinagkatiwala ng Castillo at partners ang kaso kay Miguel Reyes, na siyang pinakamakakakilala kay Renzo Martinez. Kumunat ang noo ni Isa. Tinawagan niya si Renzo, direktang tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa maliit niyang opisina ng abogado. Pautal-yutal na sinabi ni Renzo na inirekomenda siya ng isang kaibigan saka mabilis na ibinaba ang tawag. Naalala ni Isa ang probisyon sa lumang kontrata na nagbabawal kay Renzo gumamit ng social media. Posible kaya na ang dahilan ng pagbabawal ay dahil may karelasyon siya. At hindi pa ito isang ordinaryong relasyon. Ang isiping iyon ang nagtulak sa kanya. Clara, imbestigahan mo agad ang mga bar na madalas puntahan ni Renzo Martinez, utos ni Isa. Samantala, pinuntahan ni Miguel Reyes ang isang eleganteng gay bar sa Malate, kung saan alam niyang madalas pumunta si Renzo. Nakipagkita siya kay Renzo, diretsahang sinabi, ang kasong ito ay maaaring tumagal ng 1 o 2 taon. Siguradong maaapektuhan ang mga pagtatanghal mo sa panahong ito. Si Renzo, na kulang sa sariling desisyon, ay agad nagpakita ng pagkalito. Sinamantala ang pagkakataon, inilabas ni Miguel ang inihanda ng kasunduan. Lahat ng gastusin sa legal, sasagutin ng management company, ang nanay mo. Bawat buwan, makakatanggap ka ng 5 milyong piso na allowance. Hindi gaanong interesado si Renzo sa pera, ang tanging nais niya ay makapagpatuloy sa pagtatanghal. Bukod dito, dagdag ni Miguel, maaari kang pumili ng sarili mong manager. Pagkarinig nito, nagliwanag ang mga mata ni Renzo. Bago nito, malinaw na sinabi ng ina niya na gusto niyang personal na kontrolin ang lahat ng schedule ng anak. Nakausap na ni Miguel si Ginang Martinez bago nito, pinaalalahanan niya ito, ang talagang gusto ni Renzo ay makapagtanghal at magkaroon ng kalayaan. Bigyan mo ang bata ng kaunting espasyo para makahinga. Sinabi rin ni Miguel kay Renzo, ang probisyon na nagbabawal makipagrelasyon ay tuluyan ng inalis sa kontrata. Labis na nagpasalamat si Renzo kay Miguel. Tinapak ni Miguel ang balikat niya saka tumalikod. Ngunit pagtalikod niya, bahagya niyang nakita si Renzo na nakasandal ang ulo sa balikat ng isa pang lalaking katabi ang kanyang boyfriend. Agad pagkatapos, nakatanggap si Isa ng tawag mula kay Renzo, humihiling na iatras ang kaso. Sinubukan niyang kumbinsihin ito ngunit wala ng bisa. Tinanggap na ni Renzo ang kasunduan mula kay Miguel. Mabilis na nagmaneho si Isa papunta sa kondominium ni Miguel, walang tigil sa pagpindot ng doorbell. Pumunta siya para makipag-ayos. Sa pagkakataong ito, lubos na nanalo si Miguel. Nakasandal siya sa pinto, kitang-kita ang pagmamalaki sa mukha, habang si Isa ay nakatayo lang doon, galit na galit ngunit puro masasakit na salita lang ang maibabato sa kalaban. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Isa. Hindi kilalang numero. Ngunit ang area code ay nagpapahiwatig na ang tawag ay mula sa Makati, ang sentro ng pinansyal kung saan matatagpuan ang Castillo at partners. Kinabukasan, pumasok si Miguel Reyes sa opisina na masigla at puno ng enerhiya. Sa malaking meeting room, formal na ipinakilala ni Luis Borromeo ang isang bagong abogado na kakapasok lang sa kumpanya. Nang lumingon ang tao, natigilan si Miguel. Ito ay si Isabela, Isa, Garcia. Nagtama ang kanilang mga mata sa ere. Mapaglaro pang commandant si Isa sa kanya.
Lubos na nagulat si Miguel, hindi makapagsalita. Dati, nakatayo lang si Isa sa ibaba ng kalsada, nakatingala sa makinang nagusali ng opisina na may paghahangad. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makapasok sa loob, sumali sa pinakakilalang law firm sa Pilipinas, ang Castillo at Partners. Huminga siya ng malalim sa harap ng salaming pinto na may nakaukit na pangalan ng law firm, sa kabuong kumpiyansang pumasok. Ang sumalubong sa kanya ay si Antonio, Tony, Morales. Habang tinitingnan ni Isa ang elegante ngunit medyo malamig na disenyo ng opisina, inabot ni Morales ang kanyang business card, ipinakilala ang mga display sa magkabilang gilid ng pasilyo, mga patunay ng mahabang kasaysayan at tagumpay ng kumpanya. Lagi kong binabantayan ang mga galaw mo sa larangan ng batas, Ms. Garcia, sabi ni Morales, makinis ang pananalita. Naniniwala akong mabibigyan ka ng Castillo at Partners ng mas malawak na entablado. Pagkasabi nito, inilapag ni Morales sa mesa ang isang makapal na kontrata, katabi ang isang electronic access card at susi ng isang mamahaling kotse. Mabilis na tiningnan ni Isa ang mga probisyon. Sinabi niyang kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Sakto nang papaalis na si Isa, inilabas ni Morales ang isa pang folder, mga talaan ng mga kasong hinawakan ng maliit na opisina ng abogado ni Isa noon. Binuklat niya ito hanggang sa pahina kung saan nakatala ang kanyang away bilang pagtatanggol sa sarili. Ang nabigong pag-atakeng ito, sapat na para bawiin ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, ang iyong lisensya sa pag-aabogado ng permanente, sabi ni Morales, mahinahon ngunit puno ng pagbabanta ang tono. Iyon ay lehitimong pagtatanggol at naayos na ang kaso, diin ni Isa, pinipilit manatiling kalmado. Tinatanggihan ang paanyayang puno ng kahulugan. Patuloy na ginipit ni Morales, kaya ano ang gusto mo? Maging isang pangkaraniwang abogado, matanggal sa listahan ng permanente, o sumali sa nangungunang law firm na ito at magsimulang muli. Kinuha ni Isa ang folder na may kinalaman sa pag-atake, walang sinabi pa, tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, lumitaw si Luis Borromeo mula sa ibang silid. Ano sa tingin mo, Tony? Tanong ni Borromeo. Sumagot si Morales, matalas siya, ambisyosa, at pinaka-importante, may kahinaan tayong pwedeng hawakan. Tumango si Borromeo. Gusto niyang kunin si Isa, bahagyang para palitan ang posisyon ni Morales sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay para ibigay sa kanya ang mga mahihirap na kasong hawak ni Miguel. Kung may mangyari, sabi ni Borromeo, mas madaling itulak ang isang tagalabas tulad niya para managot. Huwag kang